Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Eto na nga mga insan, Attorney Conte parang nagmamakaawa na sa ICC dahil dun sa ginawa ni Attorney Kopman na tatanggapin lang bilang witness laban kay dating Pangulong Digong Duterte is yung may mga ID at pasaporte na agad namang inalmahan yan ni Attorney Conte, mga tagapanood, at sinasabi niya nga dito na hindi raw makatarungan yung ginawa ni Attorney Kopman at lutang daw, walang kaalam-alam daw sa paghihirap ng bansa. Pero ang punto lang naman ni Attorney Kopman doon, mga tagapanood, na kung totoo man yung mga biktima na yan, ipakita nila yung kanilang identification nang sa ganon maprotektahan din si Tatay Digong Duterte laban doon sa mga nagpapanggap na kunwaring biktima ng AJK. Kasi kung totoo po na meron talagang mga biktima na nagrereklamo, mga pamilya na yan, edi dapat meron silang ipipresenta na mga ID o pasaporte para makapunta doon sa ICC, at syempre doon gaganapin yung hearing, mga tagapanood At dagdag pa ni Attorney Conte na kung ano lang daw kaya nila, yun lang mo po provide. So marami tuloy ngayon ang nagdududa na baka wala naman talagang mga witness, wala naman talagang mga biktima, kaya wala silang mai-provide na ID at pasaporte. Kaya naman wag na natin patagalin to, mga tagapanood. Simulan na natin ang ating reaction video at galing po to sa channel ni Robin Sweet. Nasa description po yung link ng channel niya, bisitahin po at pakisuportahan na rin. First move pa lang ni Attorney Kaufman, umiyak na agad si Attorney Conte. Hindi pa man nagsisimula ang trial ng ICC kay dating Pangulong Duterte, umiyak na agad si Attorney Conte. Sa naging interview kasi ng programa ni Ted Filon kay Attorney Conte, nang matanong si Attorney Conte patungkol sa nais ng legal counsel ng dating Pangulong Duterte na ang tatanggapin lamang at ibavalid ng nabiktima kuno ng EJK ay mayroon dapat pasaporte. Ang tugon ni Attorney Conte, hindi daw makatarungan, walang puso si Attorney Kaufman, at sinabihan pa niyang lutang si Attorney Kaufman sa sitwasyon sa Pilipinas. Sa kanyang interview ay inamin niya na mahihirapan ang mga nabiktima kuno ng EJK na makakuha ng pasaporte dahil ang pasaporte daw ay para lamang sa mga mayayaman. Kaya't nanindigan si Attorney Conte na kung ano lamang ang kanilang hawak at kung ano lamang ang kanilang makakaya ay ayun lamang ang kanilang ipipresenta. Wow naman! Bakit? Wala ba silang mga ID? O wala naman talagang nabiktima kuno? Hindi pa man nagsisimula ang trial, iyak ka na agad, Conte? Tumugon kayo sa kaayusan ng proseso sa International Court litigation. Hindi po pwede yung mga padrama na mahirap lang sila, wala silang ID o pasaporte kasi mahirap sila. Napakawalang puso naman ni Kaufman. Kayong may pasimuno niyang kasuhan na yan sa ICC, so panindigan ninyo ang requirement ng korte. Hingi kayo ng tulong ni Trilling, baka matulungan kayo ng mga ID producers sa Quiapo. Joke, kidding aside, you brought the whole country to this mess, then you fix it. Maging si Attorney Butuyan ay hindi rin sang-ayon sa inanais ni Attorney Kaufman na magpresenta muna ng valid IDs sa mga nabiktima kuno ng EJK. The impossible dream. Attorney Butuyan is crying over this request of PRRD lead counsel Attorney Nicholas Kaufman. Why are you thinking locally when you can step up and defend your stance globally? Elevate your discourse based on the standards of international court litigation. Why has your team suddenly become crybabies? Stop sulking and start calling in their legit IDs and credible credentials. After all, you took this matter in an international court. Then be prepared to fight this fair and square. You think producing their legit IDs is an impossible task? Well, you guys ask for it. So then just produce it. Hihingian lang ng ID, identification, pagkakakilanlan yung taong nagrereklamo. Wala na kaagad puso yung nangihingi ng ID na yon.
'Di ba? Mga tagapanood, kung iisipin mo talaga ha, kung iisipin mo talaga, kahit mahihirap yung mga yan, mga nabiktima, kasi ako katulad din, sigurado ako, katulad ko lang din yung mga nabiktima na yan, na mahirap din. Pero nakakapag-provide naman po kami ng ID. 'Di ba? Isa pa diyan, dagdag pa natin diyan. Pagpipila ka sa ayuda, hahanapan ka pa rin po ng ID. 'Di ba? Parang napaka-imposible naman po ata na yung mga nakatira sa lansangan, na yun yung ano, na biktima ng AJK nila. Ayun po talaga, given yun, lalo na yung sa bangketa natutulog, mga street wheelers. Hindi po talaga makakapag-provide ng ID yun basta-basta. Hindi po ba mga tagapanood? Pero kung ikaw ay may bahay ka, kahit sabihin mong nakatira ka sa squatters area, meron ka talagang ID niyan eh. Di ba may mga dokumento ka niyan? Kasi ano yan eh, may mga binibigay na ayuda yung gobyerno. Kahit nung panahon ng pandemic, hindi po ba? Kasi tinutukoy niya dito, panahon ng Tatay Digong Duterte. Di ba pandemic yun? Paano mo makukuha yung ayuda mo noon kung wala kang ID? Di ba? Kaya napaka-imposible po na hindi nila kaya makapag-provide ng ID. Sablay na sablay po yung katuwiran dito ni Atty. Conte na hindi po kaya. Baka totoo yung sinasabi ng mga tao na baka kaya, hindi nyo kayang mag-provide ng mga ID ng mga taong sinasabi nyo na biktima di umano ng AJK, dahil wala naman po talaga na biktima. Di ba? Wala po kayong may presenta. Kasi kung meron man, ito po yung lagi kong tinatanong eh. Kung meron talaga silang maipipresenta, madali lang yan sa kanila. Magkukumahog pa yung mga pamilya na nangangailangan po ng hustisya para doon sa nawala nilang kamag-anak. Ganun po yung gagawin yan. Kung yun po yung dapat na gawin, yung requirements, magkukumahog yan. Kahit ako sakaling ganun, maghahanap ako ng paraan, makakuha ako ng ID para mapatunayan ko sarili ko na lehitimo akong tao na nagrereklamo. Hindi po ba mga tagapanood? Pero yung ilalaban nyo, nasasabihin nyo na hindi po kaya yan, kung ano lang kayang ibigay namin. Ano to? Palakasan? Na kailangan kayo yung masunod, kayo yung bigyan ng paano naman yung taong dinidepensahan? Paano yung tao na hinuhusgahan nyo ng mali? Walang karapatan? Dahil sa tingin nyo, may kasalanan na? Ano kayo, malilinis? Kayo lang yung malinis? Kayo lang po yung matino? Tuloy natin to mga tagapanood. Samantalang nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Toker sa tila pagkabahag ng buntot ni Senate President Cheese Escudero na pirmahan ng contempt order para kay Ambassador Marcos. Pinalabas pa ni Senate President Cheese Escudero na political grandstanding lamang ang ginagawa ni Senator Amy Marcos, ngunit sa actual hearing talagang makikita na sinungaling itong si Ambassador Marcos. Dito makikita na tila may sinusunod si Cheese Escudero at wala siyang sariling paninindigan bilang isang Senate President. Panoorin natin ang buong video. Grabe tong si Cheese Escudero. Ano ba, takot ka bang pirmahan ang contempt order? Sabi pa niya, pamumulitika lang daw or political move lang daw yun ni Senator Amy. Oh my God, Cheese Escudero. Halatang-halata mo naman at kitang-kita mo naman na yung ambassador na yun ay nagsisinungaling at ayaw niyang sabihin kung ano ang totoo. Grabe, bang klase. Alam mo, Cheese, naging Senate President ka pa. Kung natatakot ka naman din. At talaga mga Lods, wala tayong aasahan ngayon. Nakakaawa lang din yung effort no, ni Senator Amy. And at the end, meron silang Senate President na bahag ang buntot. Alam nyo mga tagapanood, isa pa to si Cheese Escudero na nakakasama talaga ng loob at nakakadismaya po yung ginawa niya. Hindi pa naman niya nakita kung ano nakasulat doon sa contempt para doon kay Marcos Lacanilaw na ubod ng sinungaling. Pinalaya niya na po yung tao. Tapos kinakatuwiran niya na wag gamitin ni Senator Amy Marcos yung hearing na yun para sa sarili niyang kapakanan. Senator Cheese Escudero, buti nga po si Senator Amy Marcos gustong malaman yung katotohanan kahit na masagasaan yung kapatid niya. Hindi katulad mo na masyadong bahag ang buntot, magaling ka lang magsalita. Hindi po ba mga tagapanood? Nakakadismaya ka.
Dahil kitang-kita mo naman kung nanood ka ng hearing kung hindi karton yung dalawang mata mo at hindi gawa sa bakal yung tenga mo, kita mo at narinig mo kung paano magsinungaling sila Kanilaw. Pero pinalaya mo dahil best friend ni Madam Lisa, which is katsukarat mo at takot na takot ka dun. Parang asong sunod na sunod dun sa tao na yun. Ganun po ba yun, Senator Chis Escudero? 'Di ba? Sobrang nakakadismaya yung ginawa mo na samantalang doon nga sa Kongreso kapag contempt talaga. In fact, hanggang ngayon hindi pa nakakalaya yung isang pulis na kinontempt nila doon. Parehas lang din yun mga re-electionist, yung mga taong nandoon sa Kongreso kagaya na Senator Amy Marcos. Pero anong ginawa mo? Dinismaya mo yung taong bayan na umaasa na magkakaroon ng pagkalinawan yung nangyari kay Tatay Digong Duterte. Well, darating din po yung panahon na makakabawi din sa iyo yung taong bayan. At doon sa pagkakataon na yon, ballpen ng magiging sandata ng mga taong bayan na nadismaya sa ginawa mong pagpapalaya dito sa ubod ng sinungaling na si Kanilaw. Nandito na lang mga tagapanood at maraming salamat. Naway mag-ingat po kayo palagi. Duterte pa rin, hindi matitibag.